O ito, sagutin natin ha. Magandang tanong ito eh. Totoo bang tinraidor ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yun ang word na lumalabas ngayon eh, tinraidor. Kung hindi ka sumusunod sa mga vlogs at sa mga political analysis, magugulat ka. Bakit hinayaan ni BBM na nakunin ng Interpol itong si Digong? Pero ito lang kasi yan ganito lang kasimple yung analogy ko dyan 6 years ng Duterte administration, buong suporta yung mga Marcos sa kanya. Marami din namang anomalya at mga issue na lumalabas noon, pero wala kang narinig sa mga Marcos. Buo yung kanilang suporta. In fact, narinig ko nga nung 2016, narinig ko nagbigay doon ng pera sa kampanya yung mga Marcos dito sa mga Duterte. Ewan ko kung gaano katotoo yun, pero yun yung narinig ko, di ba? At in exchange, pinalibing yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. So tulungan sila noon. Pero 6 years naging loyal ang mga Marcos kay Duterte. Bakit nung si Marcos na ang presidente, 2 taon pa lang ng kanyang termino, puro paninira, destabilisasyon at kung ano-anong mga masasakit na salita na ang narinig natin mula sa mga Duterte. Puro reklamo, puro paninira, puro panggigiba, lalo na doon sa SMNI na alam naman natin kaalyado at kadikit ang bituka ni Digong. Kung ano ang sabihin ni Digong, yun lang din naman ang gagawin nila kay Buloy. Dagdagan mo pa nung mga may sug na rally kung saan tinawag niya na may bangag tayo na presidente. O idagdag mo pa yung mga naririnig natin sa mga generals na kinakausap na posibleng destabilisasyon o posibleng coup, di ba? Ang daming mga naglabasan na ganun. Alam yan ng mga tao sa Marcos administration. O kung gusto mo, idagdag mo pa yung plano sa Kongreso na tanggalin si Romualdez, si Speaker Martin, para ilagay yung speaker ng mga Duterte para mas madali nilang i-impeach itong si Bongbong Marcos para hawak nila sa liig, diba? So yun ang mga maraming mga katanungan na bakit kung tutuusin dapat nanahimik na lang si dating Pangulong Duterte. Parang si Pinoy nung panahon ni Digong, nanahimik si Pinoy, hindi siya ginulo na kahit ano ni Duterte, although sinira ni Digong yung legacy ng magulang ni Pinoy, pero personally ay wala siyang ginawa dito, di ba? Sa case naman ngayon, 2 taon pa lang, puro paninira na, puro ang dami ng mga binabatong mga issue na pwede mo din namang ibato dun sa termino niya. Ang dami ding mga issue at mga kung ano mga corruption scandal, and di ba? Pero wala kang narinig sa mga Marcos noon. Sinuportahan nila ng buo yung mga Duterte, even to the point na nakipag-alyado nga at dinala yung kanyang anak. Kaya si Sara walang kahirap-hirap nung kampanya, di ba? Sumabay lang siya kay Bongbong Marcos, sila BBM ang majority ng gumastos at lahat ng mga kailangan para sa kampanya. So sumama si Sara, nanalo sila pareho, di ba? So kung tutusin, hindi naiwasan sana yung gulo na ito. Okay, kung hindi na lang ng gulo, hindi na lang nakialam, nagpahinga na lang sa Davao si Tatay Digong. Nagsalita si Philip Salvador, nakita ko sa pep.ph, sinabi niya parang they did this to show the people who is king. Planadong planado syempre iba yung statement ng Malacanang, iba yung sasabihin nila tungkol dyan. Pero alam naman nila Digong, alam naman kung gaano ka-powerful ang isang gobyerno kapag sila yung nakaupo, di ba? Kung paano kontrolado lahat ng departamento, lahat ng aspeto ng gobyerno, kontrolado mo pag ikaw yung nasa pakapangyarihan. Pero pinili pa rin nila na awayin, na guluhin, at tapos nung sila yung binalikan, biglang tatawagin nilang traidor. Sino ba yung traidor? Sino ba yung naninira, 'di ba? Full support ang Marcos sa Duterte nung 2016 hanggang 2022. Bakit hindi magawa nila 'yon? Lalo na yung anak niya ay nasa kabinete. Nasa DepEd yung kanyang anak. Maayos naman yung samahan ni Sara at ni BBM nung simula. And ako, I could attest, up to the very last minute, ayaw ni BBM na maidamay si Sara sa gulo.
He was trying to save Sara, kaso masyadong matigas yung ulo ni Digong at ni Kibuloy. Kailangang ipilit kung ano ba yun, dahil ba sa pangungulit yan ng China, hindi ko alam. Pero sila itong nanggugulo kay BBM. Gusto nilang mawala sa pwesto si BBM, si Sara yung umangat. BBM was only defending his family's honor. Diba? Dinedefend lang niya yung kanyang pamilya. So huwag niyo kong bigyan ng mga traidor na yan. Kasi kung sa pamilya ko man gagawin yun, teka muna. Diba? Hindi nyo na nirespeto yung aking pwesto. Aawayin nyo ako yung nakaupo. Diba? Hindi din naman kayo ganun kalinis. So sa akin, kung hindi mo naintindihan yung sitwasyon, maaaring isipin mo tinraidor ni BBM si Duterte. Pero the truth of the matter is, kung hindi lang sana nang gugulo si Digong, baka naprotektahan pa siya ni BBM. Yun ang honest assessment ko dyan. Tingin ko, baka mas naprotektahan pa siya ni BBM. So ano nangyari na? Wala na, ganyan eh. Away-away na eh. Away na yan for life. Yun naman. At talagang maghihigante itong mga Duterte. Siyempre, medyo masakit talaga yung ginawa sa kanila. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Bye bye guys.